Nakakunot ang noo mo. Sino ang gusto mong unang sermonan? Tinitingnan ko lang dito, Jerica, yung klase ng pamumuhay mo kasi inamin mo na nagsusugal ka, nagkakasino ka. So pag nagkakasino, malakas ang opportunity na matalo tayo. At doon sa mga nababalita ko ng mga nagkakasino, sa mga lakihan, attorney, malakihang kasino, meron daw mga nagsasanla ng kotse, ng title ng ano. Gano'n kalala ang addiction. Kaya ang simbahan natin hindi sumasang-ayon dyan sa gambling, whether it is legal or not. So, masisira ang pagkatao natin. Ang tinitingnan ko lang dito, this is not an issue of, this is not a gender-related issue. Walang pakialam yung pinili niyang gender. Yung pagkatao ang tinitingnan natin dito. Si Kagawad ay naglabas ng statement na meron ng mga previous cases na mga nagreklamo hinggil sa utang kay Jerica. Bagamat nabayaran niya, may nagreklamo na. Ibig sabihin, kaya nagreklamo, maaring na-delay ng bayad. Okay. So, ang liit lang na kaso nito, Jerica and Mang Ramson, just a matter of 20 pesos. No? Lumaki na ganito. Kay Mang Ramson, sinasabi ng kanyang operations manager na meron siyang program na libreng sakay. So, very charitable. Gusto kong paniwalaan na if it's a matter of 20 pesos, madaling mapalampas yan kung maganda ang pakikipag-usap. Ang tingin ko rito kasi, yung humility, baka na-trigger si Mang Ramson doon sa demeanor nitong si Jerica. Kaya kinunan niya ng video. Kung galing ka sa common sense to, galing ka sa sugalan, natalo ka. Normally tayo, pag-aalis ng bahay, sinisiguro natin ang pamasahe pabalik, nakaseparate. In other words, kung alam mong uuwi ka, bakit magta-taxi ka pa? Di sumakay ka ng jeep o ng tricycle. Dahil alam mo kulang na yung pera mo eh. Otherwise, makiusap ka doon sa tao. Humility. Gusto kong paniwalaan siya na madali siyang papakiusapan, mabibigyan ka niya ng pagkakataon. Sige, 20 pesos lang yan, walang kaso yan. Kasi namimigay naman siya. The lesson here is humility. Kung alam natin meron tayong pagkukulang, magpakababa tayo. Doc Camille, anong unang nakikita mong problema dito? Init ng ulo o yung punot dulo na problema sa pera? Pag nagkaroon ka ng problema sa pera, automatic yan, you become agitated and irritated pag wala eh. Kahit na sinong tao, sasabihin natin, pag wala kang pera, medyo may tension ka agad. Ang mahirap dito, yung nangyari kay Jerica, yung sinasabi natin na na-tarnish na yung reputasyon niya eh. Dahil kahit nasabihin natin na may complaints na gano'n, automatic meron siyang reputasyon na, ay ganito yan eh, hindi yan nakakabayad. So nakakalungkot yung ganitong klase na pag wala ng trust sa'yo yung tao, ang tendency, kahit hindi alam, pero nandun yung magkakaroon ka agad ng behavior sila, yun yung nakakalungkot. Ang hirap i-build ang trust, hindi siya nabibili. So sana magawan mo ng paraan, Jerica, na ma-earn mo uli yung trust, hindi lang kay Mang Ramson, kundi sa buong barangay nyo, dahil dun sa nangyaring mga insidente na kinocomplain ka. So, ang hirap talaga pag sinabi mong pera ang naging ugat ng iyong mga problema. Attorney Lorna, yung pagpo-post ng walang paalam, paano yun? Pwedeng ireklamo din yun, di ba? Pwedeng ireklamo yun, ano? Kasi ang nakikita ko dito, itong side pwedeng kasuhan itong side pwedeng kasuhan itong side. Una, sa side ni Jerica, ang pwede mong ikaso kay Ramson, either cyberbullying or cyber libel. Yung naninira ng reputasyon na gumagamit ng social media. Kaya lang, ang depensa naman noon ni Ramson, wala namang mali. Number one, wala namang mali siya, wala namang may good intention, tsaka may good faith, no? Kasi wala naman siyang intensyon manira. Ang gusto lang niyang i-warningan ang public na parang buyer beware, no? Na tignan na hindi maulit ito. Parang nagbibigay ka ng advice
sa social media na wag tularan itong conduct nitong defension. Ikaw naman, kayo naman, ang pwede niyong ikasuhan, Sir Don, is kung totoo nga na sinira nga yung dashboard, pwede mong kasuhan siya ng malicious mischief or unjust vexation. Yun, on both sides. Pero, 20 pesos, sana, kasi sa credibility, although sa credibility, mas naniniwala ko sa side ni Ramsom, no? Kasi, unfortunately, ang kaso ay depende sa credibility ng witnesses. Oo, naunahan na kasi siya ng Naunahan ka na, reputasyon, Sir. tsaka record. Kanya Alam tama mo na, yung kahit advice. nabayaran mo na. Tama yung advice ni Dr. Camille na kung kasi naunahan ka na, pwede mo namang hindi naman forever life sentence yan, ano. Pwede ka naman magbagong buhay para ipopost about hindi tungkol sa sama ng conduct mo, kundi sa mga magagandang ginagawa mo sa buhay, no. Siguro pwedeng mag-post ka ng mag-apologize. Nag-a-apologize ka sa incident na yon para bumangon naman ang reputasyon mo. Correct. Ayan. Tingnan natin, di ba?